Basahin po natin ang verse 18 to 20 ng sabay-sabay. Tatlong talata na lang po ating po babasahin at sabay-sabay po natin basahin ang Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Nakita na po ba isang malakas at masaya ngayon? Ready? Read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo pong lahat ay pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo pong mapagbiyayang trono, umaasa at nananampalataya, inyo pong patuloy na didinggin ang aming pong mga panalangin. Umaasa at nananampalataya na ang inyo pong kalooban ang siyang mangyayari sa buhay na inyo pong pinahiram sa amin. Salamat sa gabing ito na kayo po ay nandyan at handang makinig sa aming pong mga panalangin. Salamat sa gabing ito na kami ninyo pong iningatan, nakarating po dito ng maayos at ligtas. Sa gabing ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita o sa gawa. Patawad po kami, aming Diyos, Banal na Espiritu, patawad po. Muli, aking pong dinadalangin sa gabing ito, ako po inyo pong itago sa inyo pong likuran. Wala akong ibang hinihiling kundi pangalan mo ang siya may taas. Ikaw ang siya mapapurihan, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko rin po sa gabing ito, tulungan mo po ang bayan ito, ang probinsya ng Batangas, ganun din po ang probinsya ng Bicol. Nawa, samahan mo po sa mga pagsubok na kinakaharap po at nawa po Panginoon, kanila pong mapagtanto sa kanilang buhay ang inyong pong kalooban. At dalangin din po namin sa gabing ito na kawa mo po kahabagan ang bansang Israel, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po aming Diyos, umaasa at nananampalataya na inyo pong aaliwin ang mga napinsala ng Bagyong Christine. Salamat po, ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po. So sa amin po, sa Monsillo ay may mga namatay at ganoon din po sa Demerit. So marami po ang nawalan ng bahay at marami din po ang nawalan ng buhay. Yan po ang nangyari po doon po sa Monsillo at sa Demerit. So kahapon po ako po ay nagpe-pray sa Panginoon at aking nga po sinasabi, hinihiling po sa Panginoon na patigilin na yung bagyo. Subalit ako po ay sinaway ng Panginoon na sinasabi sa akin na hindi ko siya pwedeng hadlangan o hindi ko pwedeng hilingin sa Kanya na talagang patigilin na ang bagyo. Kaya ako po ay natahimik kahapon. So, ako'y nagsasabi sa kanya ng sorry at alam ko ito ay kalooban niya, meron siyang purpose at titigil ang bagyo sa oras na kanyang itinakda. Yun po yun. At ang akin na lamang po hiniling sa Panginoon kahapon ay, Panginoon, kung hindi kita kayang, kung hindi mo ako mapagbibigyan sa aking panalangin, ang akin na lamang dalangin sa iyo ay gabayan mo, ingatan mo ang mga kapatiran dito sa Batangas. At salamat na mga kapatiran po dito sa Batangas ay talagang iningatan po ng Panginoon. At pinuntahan ko nga ang Kinalaglagan, pinuntahan ko San Salvador, nag-ikot ako kahapon. At kanina po ay nakarating ako sa Monsillo na iningatan po ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. So yun po. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang title po ng mensahe this evening, mga kapatid, mga minamahal, I am with you. So ito po yung title ng mensahe, I am with you.
So sinabi po ng Panginoon Jesus na talagang I am with you. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, nung tinanggap po natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya po ay lagi na nating kasama. At ito po ay sinasabi nga po dito, I am with you. So ito po ay talagang sabi po dito, always or always. So lagi nating kasama ang ating Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus. Ito yung ating advantage doon sa mga tao na walang Kristo sa kanilang puso, doon sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Tandaan po natin, kasama po natin ang ating pong Panginoong Jesus. I am with you. Ito po ang sinabi. Kaya always remember mga kapatid, God is with us. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay laging kasama natin to protect us. Ito po yung unang-una, upang tayo po ay ingatan. Ingatan sa lahat ng sakuna. Sakuna katulad ng Bagyong Christine. Sakuna katulad ng Bulkan Taal. So upang tayo po ay ingatan. Sa mundong ito ay napakadelikado na sa mundong ito. Mapanganib na po sa mundong ito. Marami po mga taong masasama. So ito po ang tungkulin, trabaho ng ating Diyos sa atin, na tayo ay kanyang iingatan saan man tayo pumunta, saan man tayo makarating, anumang oras, tayo po ay kanyang iingatan. So God is with us to protect us. So mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po sa buhay po ni King David, doon nung sinabi niya sa Psalms 23, verse 4, sinabi po ni King David po doon, "Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me." Asahan po natin mga kapatid na talagang tayo po ay iingatan ng ating Diyos. Kaya nga po madalas po sinasabi sa inyo at sa aking mga Bible study, nung pumuputok ang bulkan, alam ko na ako hindi pababayaan sapagkat ako'y kabilang na sa mga anak ng Diyos at talagang alam ko na ako'y kanyang iingatan. So kahapon, nung ako po ay pumunta ng Kinalaglagan, pumunta ako ng San Jose, kahit malakas ang hangin, bumabagyo, nandun po ang kanyang pong pag-iingat. Nung pumutok ang bulkan, nandun ang kanyang pag-iingat sa akin. Na talaga, kung kailangan ko pumunta sa amin, sa Ronsillo, so talaga nandun po ang kanyang pag-iingat sa amin, kasama ko yung aking mga pamangkin. So God is with us to protect us. Ito po yung unang-una. Bakit? Sinabi ng Panginoong Jesus na talagang I am with you always. So, upang tayo po ay ingatan. So, mga alagad po, nandun po ang pag-iingat ng Panginoong Jesus. Maaaring napako, ipinako sa krus na nakabaligtad, sina Apostol Pedro. Pero nandun pa rin po ang kanyang pag-iingat. At dumating po sa buhay ni Apostol Pedro yung kamatayan sapagkat sinabi naman po talaga ng Bible, "It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment." So, hindi ko natin pwede sabihin na hindi iningatan ng Panginoong Jesus si Pedro. Na bakit si Pedro ay hinayaang mapako? Sapagkat si Pedro ay nagawa na ni Pedro ang kanyang tungkulin, nagawa na ni Pedro yung panawagan niya, yung panawagan ng Panginoong Jesus sa kanya, na talagang ibahagi yung salita ng Diyos, ibahagi ang kaligtasan, at talagang dumating na siya sa kanyang takdang panahon sa kanyang kamatayan. So yun po yun, na talagang it is appointed unto men once to die. So, kung dumating ba sa atin ang kamatayan, hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi tayo iningatan ng ating Diyos. So yun po mga kapatid, God is with us to protect us. Kaya ganun din po sa buhay po ni Pablo, na talagang hindi natin pwedeng sabihin na si Pablo ay hindi iningatan ng Diyos. Nasasabihin natin, bakit pastor si Pablo ay napugutan ng ulo? Di ba? So dumating na po sa kanya yung talagang kanyang takdang oras. Kaya sinabi ni Pablo, "I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." Kaya talagang darating at darating sa buhay ng isang tao ang kamatayan. Hindi natin pwede sabihin na tayo ay hindi iningatan ng Panginoon. Kaya nga, sa buhay ko, nung hindi pa ako mananampalataya, nung hindi pa ako Kristiyano, maraming beses ako na aksidente sa motor, na disgrasya sa motor, na dapat sana, noon pa man,
Dapat sana noon pa man wala na ako sa mundong ito. Dapat sana noon pa man ako'y matagalang patay. Sapagkat hindi ko basta-basta o hindi talaga biro ang mga aksidente ko sa motor. Na talagang ang aksidente ko sa motor ay grabe. Na talagang ang aking ulo ay talagang pumutok na siya. And then yung aking helmet talagang basag. At talagang punong-puno ito ng dugo. Pero bakit buhay pa ako? Sapagkat alam ng Diyos, isang araw, balang araw, tatanggap ako kay Kristo, tatanggapin ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam ng Diyos na talagang ako ay susunod sa kanyang kalooban. Kaya noon pa man ay nandoon na ang pag-iingat ng Diyos sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, I am with you. Ibig sabihin, God is with us to protect us upang tayo po ay ingatan. So ito po yung una. And then pangalawa, God is with us to provide our needs upang ipagkaloob sa atin ang ating mga kailangan. Kaya I believe someday, God will provide a partner. Yung po yun. Okay? So ako po ay umaasa at nananampalataya someday, ibibigay ng Panginoon ang aking kapartner. So hindi lamang po yun, kundi talagang our needs, lahat ng ating mga kailangan. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 1, sabi po doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. And then verse 2, sabi po ng verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. So ibibigay po ng Diyos lahat ng ating kailangan, ang ibibigay po niya yung ating needs, hindi po yung luho. So yun po, God is with us to provide our needs. Alam niyo po, ito po tayo po ay dalawang gabi at dalawang araw na tayo po ay binagyo. Walang tigil ang malakas na ulan. Ang isa pong mensahe na pinakita sa akin doon ng ating Diyos, ito po yung sasabihin ko rin sa linggo. Kasi ang mga tao yakagin mo sa pagsamba, ang mga tao yakagin mo pag prayer meeting, ang dahilan nila, Pastor, busy ako sa pag-aaral. Pastor, busy ako sa trabaho. So tayo po ay inulan ng dalawang gabi at dalawang araw na ang mensahe po ng Panginoon sa akin doon ay pinatigil ng Diyos yung kanilang pinagkakabalahan. Na sila ay busy sa trabaho, busy sa pag-aaral. So anong ginawa ng Diyos? Pinatigil ang trabaho, pinatigil ang school, wala nakapasok. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, hindi natin pwedeng laging sasabihin sa Diyos na ako'y busy. Pastor, ako'y busy. Wala akong time. So sabi nga kanina sa Bible study ko sa Yamaha, talagang meron naman talagang time kung paglalaanan talaga. So mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyari. Minahal ng tao ang kanilang sasakyan. So ito ay kinuha ng Diyos. Binigyan sila ng sasakyan ng Diyos. Pero kinuha ito ng Diyos sa kanila. Minahal ng tao ang kanilang bahay. Talagang minahal nila yan, pinaganda. Pero dahil wala silang oras, panahon sa ating Diyos, kinuha din ng Diyos ang kanilang mga tahanan. Minahal ng tao ang kanilang buhay. Kinuha din ito ng Diyos sa kanila. Ang sabi nga po sa Job chapter 1, tingnan po natin ang ating pong Bible, sa Job chapter 1 verse 20, kung hindi ako nagkakamali, verse 20 and 21, sabi po doon, verse 20, Job chapter 1 verse 20, nandiyan na ba kayo? Say amen. Wala pa ang ating operator sa Job chapter 1 verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Tingnan niyo po si Job. Matindi ang kanyang pinagdaan ng pagsubok, pero nandoon meron siyang oras para sumamba. Sa oras ng kahirapan, siya po ay sumamba pa rin sa Diyos. Pero ang mga tao, sa oras ng kasaganaan, wala silang oras upang sumamba. Amen po ba? At kahit na ang mga tao ngayon ay nasa kagipitan na, dumaranas ng matinding problema, wala pa rin silang oras para sumamba. Ayaw pa rin nilang magbigay ng oras, panahon para sumamba. Verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb. Sinasabi po dito ni Job na ako ay hubad nang lumabas sa sinapupunan ng aking ina. And naked shall I return thither.
at ako'y hubading aalis. Ibig sabihin, wala siyang madadala. Pag alis sa mundong ito, wala siyang madadala. The Lord gave. So sabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nagbigay ng iyong trabaho. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng sasakyan. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng buhay. Di ba? So, ang sabi ni Job, and the Lord hath taken away, ang Diyos din ang may karapatan na kumuha nito. So, binigyan ako ng sasakyan, binigyan ako ng bahay, binigyan ako ng buhay. Ang Panginoon, ang Diyos pa rin ang kukuha nito. Blessed be the name of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay binigyan ng Diyos ng sasakyan, binigyan kayo ng Diyos ng magandang bahay, binigyan kayo ng Diyos ng buhay, ito po yung pahiram lamang sa atin, ang buhay na ito. Sana tayo po ay huwag mawawalan ng oras, panahon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Diyos, kailanman ay hindi siya nawala ng oras, panahon. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoong Hesus, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God is with us to provide our needs. So ibinigay ng Diyos yung mga bagay na yan. Hindi para mahalin. Di ba? Hindi para mahalin. Kundi ang dapat mahalin ay ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Ang Diyos na siyang nagbigay nito sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, ibinigay ng Diyos, ipinrovide ng Diyos ang ating mga kailangan. Pati nga luho na ibinibigay na ng Diyos. Yung mga sasakyan na yan, late pa rin pagdating sa bahay sa bahay kapag araw ng linggo. Di ba? Nalilate pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, God provides our needs. At siya din ang kukuha nito sa atin balang araw. Kapag hindi natin ito ginamit sa tamang paraan, kapag hindi natin ito ginamit sa kalooban ng Diyos, siya din ang kukuha nito. Kaya nga, ang daming sasakyan, inanod ng baha. Sabi ko na lamang sa pamangkin ko kanina, pinapanood yung video doon sa Subic, na talagang isang tricycle, inaanod ng baha. Pamaya-maya, nakita ng pamangkin ko yung kotse. Siya, yung kotse, inaanod na rin ng baha. Sabi ko sa pamangkin ko, nagkakarera sila. May panahon sila magkarera sa baha. So mga kapatid, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay pinahiram sa atin hindi para mahalin. Kaya sana kung ibinigay ng Diyos ang ating mga kailangan, ibinigay ng Diyos ang ating mga panalangin, sana huwag tayong mawawala ng oras, panahon para sa ating Diyos. So tayo po ay manatili pa rin na sumamba sa Kanya kapag araw ng linggo at paglaanan natin ng oras, panahon ang pagbabasa ng Bible sa araw at gabi at tayo po ay manalangin. Kaya nga tingnan nyo, yung mga Kristyano na talagang busy sa cellphone, di ba, nasisira ang mga cellphone, so nawawala ang mga cellphone, kasi doon ang uubos sa kanilang oras at panahon sa cellphone. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung mga bagay na yan ay ibigay hindi para mawalan tayo ng oras, panahon sa ating Diyos. God is with us. Pangatlo po, to pick us up when we are down. Upang tayo po ay iangat o tulungan na makabangon muli. Ang Batangas, ang Bicol, dumaranas ng pagkalubog, di ba? Bagsak. Pero ganun pa man, ang dapat tawagan ng mga tao ito, hindi si BBM. Huwag sisihin si BBM. Huwag sisihin ang presidente. Huwag. Ang dapat tawagan, sabi nga ni Brother Luis, ang dapat hanapin ay ang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Yun po yun. So ang Diyos ang may kontrol ng bagyong si Christine. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya ang dapat tawagan ay ang Diyos na buhay, makapangyarihan Diyos ang ating Panginoong Hesus. Hindi dapat sisihin ang sino mang tao. So, to pick us up when we are down. Sa buhay ko, maraming beses na akong bumagsak. Maraming beses na ako nagkamali. Pero salamat sa Diyos na ako ay Kanyang inalalayang makabangon muli. Psalms 37 verse 24. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 37 verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo sa ating buhay, hindi tayo perfect. Dadanas tayo ng pagkabagsak. Pero tandaan niyo po, ang kamay ng Diyos ay nakaalalay sa atin. Nakaalalay na talagang hindi tayo totally na talagang bagsak o sayad sa lupa. Sapagkat ang kamay ng Diyos ay nakaalalay upang tayo ibangon muli. So mga kapatid, God is with us to pick us up when we are down. Upang tayo po'y alalayang makabangon muli. So ang Batangas ay naranasan ng bumagsak nung pumutok ang bulkan. At naranasan bumangon. Kaya lamang talagang napakarami pa rin talaga sa Batangas, sa bansang ito, ang sumasampa sa Diyos-Diyosan. Yun po yun. Kaya talagang hindi ko pwedeng sisihin at talagang hindi ko kahapon na hindi ko mahiling-hiling sa Panginoon na patigilin na yung bagyo. Sapagkat karapatan ng Diyos, na talagang may karapatan ng Diyos magalit sa mga tao. Sapagkat ang mga tao ito'y patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan at ayaw talikuran ang pagsamba sa mga rebulto at talagang sa ngayon ang kaaway. Matindi ang ginagawa ng kaaway para maraming tao ang hindi maniwala sa salita ng Diyos, para maraming tao ang hindi na magpa-Bible study. Mayroon po ako nakausap ng isang araw, pastor. Bakit mayroong mga nagba-Bible study nang hihingi ng 200 pesos? Kapalit daw ay 1 million. Meron namang naniwala, nagbigay ng 200 pesos. Yan po ang pakana ng kaaway nating Diablo para maraming tao ang hindi maniwala sa Bible, para maraming tao ang hindi na magpa-Bible study. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days na po. Kaya sana tayo po ay magsipag sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos at pagbabahagi ng salita ng Diyos. God is with us to pick us up when we are down. So mga kapatid, mga minamahal, lagi nating tatandaan, kasama natin ng Diyos. Kaya matakot tayong gumawa ng masama. Pangalawa, not only God is with us, but also God is watching us. God is watching us. I am with you. So sabi ng Panginoon Jesus, ako'y nasa sa iyo. So anong ginagawa ng Panginoon Jesus? Pinagmamasdan tayo. Tinitingnan ang ating ginagawa. Yun po yun. Kaya pagdating natin sa langit, ipapakita ni Kristo, ito yung ginawa mo. Nung araw ng Miyerkules, nung araw ng prayer meeting, wala ka. Araw ng linggo, wala ka, nandun ka sa SM. Diba? Araw ng linggo, nandun ka sa birthday yan. Yan ang ginagawa mo nung ikaw ay nandun pa sa lupa. So God is watching us. Tinitingnan ng Diyos. Sabi nga po sa verse 17 ng Matthew 28, verse 17, tinan po ninyo. And when they saw Him, they worship Him, but some doubted. So sabi po dito sa verse 17, but some doubted. So tinitingnan po ng Panginoong Jesus kung tayo ba ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Kung tayo ba ay sumasamba kapag araw ng linggo, tayo ba ay umaattend ng prayer meeting. So if we are doing His will, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos ni Kristo? God is watching us. Yun po yun. Bakit sinabi ni Kristo, I am with you always? Diba? Kasi tinitingnan niya tayo kung ginagawa po natin ang Kanyang kalooban. Maraming Kristiyano ngayon, nagsasabing ligtas, palangit, pero sa bahay-sambahan hindi makapunta. Kaya sa langit pa kaya? Diba? Sa bahay-sambahan na, hindi makapunta, sa langit pa. So mga kapatid, mga minamahal, sana gawin po natin ang kalooban ng Diyos. So sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. So yung natitira sa ating pong buhay, mga kapatid, ilaan na natin sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So huwag na po natin sayangin pa yung natitira. So yun po ang hinihingi sa atin ng ating Diyos. Yung natitira na lang. Diba? So
So mga kapatid, God is watching us. Pinagmamasdan tayo ng ating Panginoon kapag tayo nandito sa bahay-sambahan. Anong ginagawa natin? So God is watching us. Tayo ba'y talagang nakikinig sa salita ng Diyos? God is watching us. Binabasa ba natin ang salita ng Diyos? Tinutupad ba natin ang kanyang mga utos? God is watching us. Tinitingnan po niya lahat ng ating ginagawa. Wala po tayong itatago sa Kanya. Anong ginagawa natin sa ating cellphone? Anong pinapanood natin sa ating cellphone? God is watching us. Ano yung ating mga kinukwento sa ating mga kaklase? Ano yung ating mga kinukwento sa ating mga katrabaho? God is watching us. If we are doing His will. Ginagawa ba natin ang Kanyang kalooban? Verse 19:8. Sabi po ng verse 19, sabi po dito, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 8, sabi po ng Matthew 28, verse 8, And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring His disciples word. So God is watching us if we are sharing His word. Kung ibinabahagi ba natin ang Kanyang salita. So yun po yun. Bakit sinabi ni Kristo, I am with you always. So tinitingnan po ni Kristo kung ibinabahagi ba natin ang Kanyang salita, ang kaligtasan. Sa ating panahon ngayon, ang daming nagtuturo ng mali. Mga false doctrine, false teaching, false religion, false teacher, ang dami. So noon pa man, di ba? Kaya nga dito ating pong binasa sa verse 11 to 15, yung mga sundalo, yung mga Romano, yung mga Roman soldier, tumanggap ng salapi, ng pera, para ipangalan ang maling katuruan. So yan po ay nangyayari hanggang sa ating panahon ngayon, hindi lang obvious. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ang dami nating kalaban sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang dami nating kalaban sa pagbabahagi ng katotohanan, kaya nga hindi na nila tayo pakinggan. Ayaw nilang makinig sa atin, sapagkat sila po'y nalilito na. Nalilito, litong-lito na sila. Diba? Sino ba yung aking paniniwalaan? So ang daming mga false doctrine na nagkalat. So tinitingnan tayo ni Kristo, ano yung ginawa natin sa salita na ating tinanggap. Diba? Tinanggap natin yung Kanyang salita. So tinanggap natin with meekness, mayroong kaamuan. Kaya nga sabi po sa Bible, sa Acts chapter 2, tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 41. Acts chapter 2, sabi po dito, Then they that gladly received His word. So tinanggap natin yung salita ni Kristo. Diba? So ano yung ginawa natin doon sa salita ng Diyos? After na ating tanggapin, ito ba'y ating binahagi na sa ating mga kaibigan? Ito ba'y ating binahagi na sa ating kapitbahay, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak? Ibinahagi na ba natin yung salita na ating tinanggap na may kagalakan? Masaya ba kayo na yung tinanggap na yung salita ng Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat. Maaring hindi pa man silang talagang nakakasama sa pagsamba. Maaring iilan pa lamang sa aking mga mahal sa buhay. Pero ako'y nagpapasalamat na naibahagi na sa kanila ang salita ng Diyos sa aking kapatid, na si kapatid kong panganay, sa aking hipag, at sa kanilang mga anak, sa aking mga pamangkin, so sa aking magulang. So, I think, isa na lamang po yung kapatid ko talagang hindi pa nakikinig eh. Pero naibahagi na. So kung talaga sila'y tunay na tumanggap sa salita ng Diyos ni Kristo na may kagalakan, ito ay kikilos sa kanila. Kikilos sa kanila talaga ito ay hindi maaaring hindi magbubunga. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God is watching us if we are sharing His Word. Kung ibinahagi ba natin ang Kanyang salita, pinagmamasdan ng Diyos ni Kristo, kung tayo ay nagbabahagi ng salita. Sapagkat ayaw ng Diyos na ito'y ating sarilinin. Yung kaligtasan na ating tinanggap, nais ng Diyos na ito'y ating ipasa.
Ipasa doon sa mga wala pang pagkakilala kay Kristo. Ipasa doon sa mga hindi paligtas. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, go ye therefore and teach all nations. So ipasa natin ang salita ng Diyos. Ang ipinapasa ay kung paano ang paglalaro ng ML. Ang ipinapasa ay kung paano ang paglalaro ng mga, ano pa ba mga di ba? Ano ba mga laro pa dyan sa cellphone? Wala akong alam dyan sa cellphone eh. Tuwa-tuwa pa rin, ang galing naman niya. Di ba? Sana ang ating hangaan ay yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. So yun po yun. Sana talagang tayo po ay makapagbahagi kahit man lamang sa social media. Di ba? Gamitin natin ang social media sa pagpo-post ng salita ng Diyos. Na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa reliyon, hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang katotohanan. Tinubos na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Siya'y namatay, nalibing, at muli nabuhay. So mga kapatid, mga minamahal, ibahagi po natin, God is watching us. Tinitingnan ni Kristo, ilan na ba ang nabahaginan natin ng salita ng Diyos? Ilan na ba yung nabahaginan natin ng kaligtasan? Ilan na? So yun po, God is watching us. Then next, verse 19, if we are choosing His way. So sabi po sa verse 19, and go ye therefore and teach all nations, baptizing them. So baptizing them. So baptism. Mga kapatid, baptism. We are baptized. Diba? Ano bang ibig sabihin ng baptism? Ito ay picture ng kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Yun po ang ibig sabihin ng baptism. We are all baptized. Tayo po ay ililubog. So inaasahan sa atin, sabi nga po ito sa Roma chapter 6 verse 3 to 5, tingnan po natin ang Roma chapter 6 verse 3 to 5. Verse 3, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So we also walk in newness of life. So inaasahan po sa atin na tayo po ay lumalakad na sa bagong landas ng ating buhay. Na talagang if we are choosing His way. Pinipili ba natin? Kasi hindi naman lahat na nabaptize, yun po yung katotohanan, hindi lahat ng nabaptize ng lubog ay lumalakad sa bagong landas ng buhay. Yung iba, nabautismuhan, pero ibinapamuhay pa rin ang dating pagkatao. Ibinapamuhay pa rin yung masamang gawain. So hindi siya lumalakad o namumuhay sa bagong landas ng kanyang buhay. So mga kapatid, God is watching us. Kung tayo ba ngayon ay nabubuhay na, namumuhay sa kanyang doon sa daan o sa landas na dapat nating lakaran. Amen po ba? Maraming Kristiyano nagsasabing sila'y palangit nga at ligtas, pero hindi pa rin nila magawang talikuran ang dati nilang landas. Diba? Yung dating landas na kanilang buhay, na sila ay nagbibisyo pa rin. Yun po yun. Na sila ay hindi pa rin naman nananambahan, tamad pa rin sumamba. Sinasabi nila, ano ba mapapala ako dyan? Alam niyo po, napakalaki talaga ng blessing kapag tayo sumasamba. Napakalaki po ng blessings. Kahit sa pag-attend sa prayer meeting. Doon po sa Eunuch, sa Acts chapter 8, verse 26 hanggang 40, ang isa pong blessings na nakita ko po doon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, wala tayong matatanggap, wala tayong mapapala. Yung Eunuch, dahil meron siyang desire na sumamba, galing pa ng Africa, yung Eunuch na ito, pupunta ng Jerusalem para sumamba. Ang isang napakalaking blessings na kanyang tinanggap ay si Kristo. Ang isang napakalaking blessings na kanyang tinanggap ay yung kaligtasan.
Amen po ba? So siya ay sinalubong ni Philip para ipangaral sa kanya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So pupunta ng Jerusalem para sumamba. So ang eunuch na ito ay tumanggap ng isang blessings na napakalaki na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa kanyang buhay. At yun nga po yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong matatanggap, wala tayong mapapala kung tayo ay a-attend ng prayer meeting, kung tayo a-attend ng araw ng linggo sa pagsamba. Mayroon pong blessings ang Panginoon sa atin. Amen po ba? So God is watching us if we are choosing His way. Kung pinipili ba natin lumakad doon sa landas na kanyang ibinigay, inilaan para sa atin. So yun po, God is watching us. Then last, mga kapatid, mga minamahal, I am with you always. Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus. So God is working in us. Kasama natin si Kristo. Ibig sabihin, meron po siyang ginagawa sa buhay natin. Hindi po maaaring wala. So, anong saysay na siya'y ating kasama pero wala naman siyang gagawin sa atin? Amen po ba? So, ibig sabihin po nito, God is working in us. So, mga kapatid, God is working in us. He correct us when we are wrong. Tayo'y kanyang itutuwid kapag mali ang ating ginagawa. Yun po yun. Kaya nakasama natin siya. Sapagkat kapag mali ang ating gagawin, itutuwid niya tayo, bibigyan niya tayo ng knowledge at wisdom. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak. Kaya kung ang mga desisyon na ating gagawin ay mali, so itutuwid po niya tayo. Sasabihin niya sa atin kung ano yung tama. Ipapaunawa niya sa atin kung ano yung kanyang kalooban. So He correct us when we are wrong. Kapag tayo po ay mali. And then sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 12, verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. So He chasteneth us when we are wayward. So tayo po ay parurusahan, tayo ay papaluin kapag matigas ang ating ulo. Yung po yun. So God is working in us na talagang tayo po ay dadanas ng pagpapalo. Hindi niya hahayaan na ang kanyang mga anak mali na nga ginagawa. Hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy tayo sa mali nating ginagawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tandaan, I am with you always. Kasama natin ang Diyos, siya ay gumagawa sa atin. God is working in us. Kaya matakot tayo gumawa ng mali. Matakot tayo sumuway sa kanyang mga utos. Sapagkat alam ng Diyos sa ating panahon ngayon, ang daming Kristyano pasaway. Maraming Kristyano ayos pa rin sumunod. Di ba? Ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Samantalang sinasabi naman, hindi naman talaga mahirap, hindi mabigat ang utos ng Diyos. Ano bang mahirap sa utos ng Diyos? Na tayo, nandiyan naman tayo, nakaupo. Diba? Mag-i-amen lang naman, aawin lang naman, magbabasa lang naman ng salita ng Diyos, makikinig lang naman ng salita ng Diyos. Ano mahirap doon? Bakit? Ang daming Kristyano ngayon, talagang wala pa rin gana na dumalo o sumamba kapag araw ng linggo. Mahirap ba magbasa ng Bible araw at gabi? Maraming Kristyano ganyan, hindi pa rin nagbabasa ng Bible araw at gabi. Sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So ang pag-ibig natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. Sabi ko nga sa inyo, ang mas mabigat ay yung paggawa ng arko, ng ark. Si Noah, hindi naman aral. Pero gumawa siya ng ark at ginawa niya ang ark na ito for almost 100 years. Oh, aabot ba tayo ng 100 years? Di ba hindi naman? Baka nga bukas, wala na ako eh.
Dahil talagang ako ay nagpapagamit na sa Kanya. Sapagkat noon pa man, alam ko, maiksi lamang ang aking panahon na ipaglilingkod sa Diyos. Kaya nga noon pa man, sinabi ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang ako tinawag? So hindi na ako aabot pa ng 100 years. So sino sa atin ang aabot pa ng 100 years? Wala. So mga kapatid, mga minamahal, hindi po mahirap. Alin ang mahirap? Diba? Ang mahirap ay mapako sa krus. Yun po yung mahirap. Tingnan nyo, umangal ba si Pedro? Umangal ba si Pablo? Si Pedro, kahit alam ni Pedro kung ano yung kanyang kahilinatan, sinabi na ng Panginoon Jesus na ikaw, Pedro, ay mamamatay ka na ikaw ay nakapako sa krus ng nakatiwari. Pero si Pedro, umangal ba? Hindi. So siya ay tinanggap pa rin niya yung panawagan sa kanya, siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos ni Kristo, kahit alam ni Pedro na siya ay mapapako na nakatiwari. So yun po mga kapatid, mga minamahal, God is working in us. He chastened us when we are wrong, and then last, He compensates us when we are wise. Tayo po ay babayaran ng Diyos Gagantihan tayo ng Diyos kapag tayo ay matalino. Paano ba ang pagiging matalino? So, ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 7, verse 24, ang matalino, ito po yung matalino sa Diyos. Hindi po yung mga gumraduate ng with high honors, hindi po yung mga summa cum laude yan, di ba? Hindi po yung mga engineer na yan, o doktor na yan, o lawyer na yan, kundi ang matalino sa harapan ng Diyos, ang sabi po dito, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man. So, ang matalino sa harapan ng Diyos ay yung mga sumusunod sa kanyang utos. At kung tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos ni Kristo, tayo po ay kanyang pagpapalain. Revelations 22 verse 14, blessed are those, or blessed is the man, sabi po dito, sa blessed are they that do His commandments. Blessed are they that do His commandments. So mga kapatid, mga minamahal, God is working in us. Ang Diyos, kung bakit sinabi ni Kristo, I have with you always, sapagkat siya po ay gagawa sa buhay natin. Ako'y nagpapasalamat na doon ang pagkilos ng Diyos na talagang hindi niya ako pinapabayaan, na doon na siya nagbibigay sa akin ng knowledge at wisdom. Sa bawat lugar na aking pupuntahan, ay nandun po ang kanya pong pagkilos. Kaya nga nandun ako kay Brother Jason Buenafe kahapon. Talagang bilit pa naman yung tatay ni si Brother Ed. Ba? Ang motor ni Pastor, what click. Tapos sabi ko pa naman, nga po, kung kailan tagulan ang aking motor, isang sipa lang, andar. Pagsipa ko kahapon, umandar siya. Pagbuhay ko naman ang ilaw, nangamoy, nasunog. Pero ganun pa man, nandoon ang pagkilos ng Diyos. Nakalis pa rin ako doon at umandar pa rin ang motor, inayos. So, inayos, wala akong binayaran. So, yun po ang pagkilos ng Diyos. So, mga kapatid, mga minamahal, matakot tayong gumawa ng masama. Matakot tayo na hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos ni Kristo. Tandaan, I am with you always. So, kaya mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban, fear na. Huwag tayong matakot na sumunod sa mga kalooban ng Diyos ni Kristo. To God be the glory, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung buko, pumikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat iningatan mo po kami sa nagdaang bagyong si Christine. Hindi po kami pinabayaan at nandoon ang inyong pong divine protection sa amin. Dalangin ko po aming Diyos, I believe naman, kahit hindi ko po ito hilingin sa inyo, patuloy mo pong igagawad sa iyong mga anak ang inyong pong divine protection. Patuloy mo pong igagawad sa iyong mga anak ang inyong pong awat habag. Salamat, lagi ka namin kasama. Salamat sa gabing ito ay aming pong naunawaan na ikaw ay kasama namin saan man kami pumunta. At talagang pinagmamasdan mo po kami
upang kami po ingatan at i-provide ang aming mga kailangan at upang kami po ay ibangon muli kung dumarating sa aming buhay na kami po ay nabibigo, bumabagsak. Salamat na kami inyo pong itinutuwid sa mga desisyon na mali po namin ginagawa. Salamat na nandun po inyo pong pagpapalo kapag talagang kami po ay sumusuway sa inyong kalooban. Salamat na talagang ginagantihan mo po ang lahat ng aming pong ginagawa. Sabi mo nga po sa inyong pong banal na salita, your labor is not in vain. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Salamat po aming Diyos. Hindi mo po kinakalimutan lahat ng aming pong pagpapagal na ginagawa para sa iyo. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong i-bless ang mga kapatiran, spiritually, physically, financially, at patuloy mo pong dinggin ang kanila pong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyong pong banal na salita na ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.